Okay, another shot. Good. Now smile and walk. 3, 2, 1. Perfect. Like this? Yeah, fabulous. I take a deep breath. Hindi ako makafocus ng masyado dahil sa tumutugtog na kanta. Naiinis ako. Sana man lang yung pinakakanta nila ay yung angkop sa sitwasyon ngayon. So corny. Sa huli ay hindi na ako nakatiis at sinabihan ko ng isang staff na patayin ang sound. Mabuti na lang din at mabilis itong nakinid. It was 9 o'clock in the morning at heto kami nagpo-photoshoot sa isang malaking bahay dito. It was nice and beautiful. Ang gaganda ng mga designs and furnitures, masisigurado talagang mayaman ang may-ari nito. Suot-suot ko ang isang pink bodycon dress partnered with black high heels at hawak ko naman sa kamay ko ang bagong product na ila-launch ng company ni Clark. I don't know what this product is dahil hindi ko nabasa lahat, pero ang alam ko ay para itong skincare or what. Kanina ko lang din nalaman na ako din pala ang gagawing modelo sa mga ibebenta nitong sasakyan. Sa pagkakaalam ko hindi pa naman siya naghihirap pero bakit ibebenta niya na ang mga sasakyan niya? Little did I know that collecting different kinds of car and bicycle is one of Clark's obsession. Tsaka kahit pa sabihing magmumukhang iyong second-hand para sa iba, ay sigurado din akong madami ang gustang bumili nito. It's not just an original car that you can buy. Karamihan kasi sa mga sasakyang meron siya ay mga sasakyang pinakanaunang ginawa ng isang company or brand. Alam ko lang talaga kasi kahit papaano hindi naman ako malilumutin. That's all. You can take a rest now, miss. I'll call you for another shoot na lang. Naagaw ang atensyon ko sa maarting boses ng babae na nagsalita sa harap ko. I faked a smile. Kanina ko pa siyang napapansin na parang inip na inip sa akin. Kulang na lang at iuuntog nito ang ulo ko sa pader. Okay, maarting pagkakasabi ko din. Like duh, hindi pwedeng siya lang ang maarte. Tsaka I know the reason why she keeps doing that maarte thing on me. Kanina ko pa siyang nakikitang sinusubukang lumapit kay Clark dahil ignorado siya nito dahil sa akin naman ito nakatingin. After the conversation that we have last night, wala na kaming napag-usapan pa since this morning. He just greeted me hi and so I am. Kanina niya pa ding sinusubukang lumapit sa akin. Tingin siya ng tingin at sa tuwing inaayusan ako ng lalaking makeup artist, sobrang sama naman ang tingin niya dito. Napapailing na lang ako. I don't like this. Hindi na siya yung lalaking kaibigan, asawa at minahal ko noon. Maaari ba akong humingi ng paumanhing sandali? Pagpapaalam ko sa photographer. Balak ko kasing tumawag kay Chase. Oh sure, you can rest din po muna. Mabait at magalang nitong Saad. I smiled. I like him. Balak ko nga siyang gawing personal photographer muna habang naandito ako sa Pilipinas eh. Kaedad ko lang kasi siya. Then he's gay. Magkakasundo kami. Kinakabahan pa nga daw siya kanina dahil fan ko daw. Thank you, I politely said, then walked myself through the door. Nasa labas naman ang mga dakila kong bodyguard. Where are you going? Nahinto ako. I turned my gaze to him. Magpapahinga. Malamig kong Saad. Masyado ka na bang napapagod sa ganitong trabaho? Nataga ko nang biglang sumeryo ang mukha niya. Well, not like the other days. Ngayon kasi palagi siyang ngumingiti. I can see emotions in his eyes now. What do you mean? Napatingin ako sa likod niya at mabuti na lang medyo malayo kami sa mga staff and they also have their own business. Takot din kasi sila kay Clark, I can sense it. Pakiramdam ko nga pati bodyguard ko takot sa kanya. Bakit mo pinili ang trabahong ito, Danica? Kumunot ang noo ko pero hindi ko siya sinagot. Gusto ko pa siyang magsalita. Wala akong ideya o clue na gusto mong tanggapin ang ganitong trabaho. Oo, hindi naman illegal pero hindi mo naman nabanggit sa akin ang bagay na ito dati. Sinubukan niyang hawakan ang mga braso ko pero umatras ako. Tumawa ako. Isang sarkastiko. Ayokong pag-usapan ito sa ngayon pero pwede ka bang bumalik sa nakaraan at ilagay ang sarili mo sa sitwasyon ko? Iisipin mo bang pinapakinggan mo ako? Sige na Clark, huwag kang umakto na parang may pakialam ka. Mahaba ding sabi ko. Pagkatapos kong sabihin yon ay mabilis ko siyang tinalikuran. Wala akong pakialam kung palagi ko siyang tinatalikuran. He don't know how much I suffer nang kasal pa kami. At magiging sinungaling din ako kung sasabihin kong nakalimutan ko na lahat. I still remember everything. At naaawa ako sa sarili ko kapag naaalala ko yun. That version of me is weak. Halos hindi ko matulungan ang sarili ko noon. Love made me blind that time. At sa tuwing nagkakaharap kaming dalawa, alam na alam kong ibabalik niya naman yung nakaraan. Hindi ko siya maintindihan. Totoo ang sinabi ni Michelle de Montaigne.
Ang isang mabuting pagsasama ay sa pagitan ng isang bulag na asawa at isang bingi na asawa. Isang magandang kasal, ha? He must be thankful that I didn't think of getting a revenge. Yes, at first I think about revenge. Gusto ko ding iparanas sa kanila ang sakit na pinaramdam nila sa akin, but when I met Chase, that thought suddenly vanished. Ayos na sa akin ang lahat at hinding-hindi ako maghihiganti. I don't want to be blinded by revenge. Siguro nga, magaling akong magpatawa. Kung wala akong sense of humor, matagal na sana akong nagpakamatay. Napailing na lang ako. Mabuti nga at hindi niya na ako sinundan. After kong makalabas ay mabilis akong dumiretso sa tinutuluyan ko. I take a deep breath when I remember my conversation with Chase last night. Flashback. Chase, it's not what you think. Problemado kong Saad ng ilang minuto na ay hindi ko pa din siya naririnig na magsalita. Kakatapos ko lang sabihin sa kanya ang tungkol sa trabaho ko and I know he gets mad. Naririnig ko nga ang malalalim niyang paghinga. Chase, come on! Mas hininaan ko ang tono ko para naman magmukha akong kaawa-awa. Dapat nga ako ang nag-e-emote ngayon kasi nakailang dial pa ako bago siya nakasagot. Yung pala, naiwan niya yung cellphone niya sa kwarto. Hindi din naman ako nagkamali dahil after ilang seconds ay sumagot na siya. Uuwi na ako. Halos malaglag naman ang pangako dahil sa naging sagot niya. Chase, ano ka ba? It's just a job. Pagpapakalma ko sa kanya pero ungot niya lang ang narinig ko sa kabila. Nai-imagine ko na siyang nagmamaktol, yung sinisipa-sipa niya yung paa niya habang nakanguso. He looks like a penguin when he did that. A cute penguin, exactly. Bakit ba kasi hindi sinabi ng manager mo na kasama pala yan mukong na yan? Inis na inis niyang Saad kaya mabilis ko siyang sinuway. Your mouth, Chase? Sabi mo may mga bata dyan. Tsk, bago ko kasi sabihin sa kanya yun kanina, pinakwento ko muna siya. Talagang importante yung pag-uuwi niya dahil bukas pa daw dadating yung ibang kamag-anak niya. Talagang pinauna si Chase dahil takot silang hindi ito pumunta. If it's not about his brother, hindi talaga siya pupunta. Chase chose to be away from them and to live with his own life. And it's not my manager's fault, it's mine. Hindi ko kasi binasa agad. Totoo naman, hindi ko kasi binasa lahat and I basically agree. And here I am now, regretting what I did. Ngayong nagsabi pa ako na I should think before I did some action. I'm jealous. Mahina nitong Saad. Tsk, ikaw ang buwan ko tapos magsiselos ka pa sa mga patay na bituin? Para naman siyang dinaganan ng langit at lupa eh. Pakiramdam ko mas naiisip niya pa ito bilang malaking problema niya kesa sa problema na meron siyang nayon with his family. Hindi naman ako gagawa ng ikakaselos mo. May tiwala ako sa'yo pero wala akong tiwala sa kanya, mahal ko. Nailing ako. Basta wag kang uuwi dito hanggat hindi mo naaayos yung ipinunta mo dyan. Pagbabanta ko. How can I focus on my business here if my mind is always thinking about you? Singhal nito na kaagad ko namang ikapula. Damn, kahit ba sa telepono kaya niya akong pakiligin? A man of sweet words. Huwag mo na lang akong alalahanin, Chase. Kagatlabi kong sabi. I miss you, baby. Your hugs, kisses, and everything. Saad nito sa kabilang linya. Huwag niya lang susubukang gumawa ng kung ano sa'yo. Baka mapatay ko pa yung mukong na yan. I miss you too, baby. Don't worry, after this, babalik na tayo sa Spain. Pagpapagaan ko ng loob niya. May narinig akong mga ingay sa kabilang linya. Parang bumabagsak. Ano yan? Wala. Tumaas ang kilay ko nang narinig ko ang sagot niya. Ano nga? Natatawa ko ng Saad. Tsk, nahulog lang ako sa sofa dito sa kwarto. Tila naiinis nitong Saad. Doon ko hindi napigilang tumawa. Really? Bilis mo namang kiligin? So, we're okay na? Pagtatanong ko. Yeah, but promise me, tawagan mo ako kapag may ginawa siya sa iyong masama or kakaiba. Pupunta agad ako dyan. Napangiti ako at tumanggo kahit na hindi niya nakikita. I promise. Take care of yourself, Chase. Saad ko. Baka kasi magpapabaya na siya doon. And don't overthink about me. I'll update you every time. Pagdadagdag ko. You're mine now, Danica. I may not your first kiss and first love, but I'm your first in bed. Napangiwi ako dahil sa sinabi niya. Kailangan ba talagang sabihin yun? O, umayos ka nga. Baka nga nagkita na kayo ng dati mong crush nung elementary ka pa eh. Pag-iiba ko ng usapan. Pero tumawa lang siya. Magiging dapat ako, mahal.
Gusto ko na talagang bumalik ngayon. Parang malungkot ang tono niya nang sabihin iyon. I want that too, Chase. But you need to settle your things there and I promise I'll settle my own things too. Pinapangako ko na aalis tayong dalawa dito nang maayos ang lahat at hindi na tayo babalik pa ulit dito. Gusto kong sabihin sa kanya yon, pero gusto ko munang matapos lahat. I made up my decision. Whatever happened, hinding-hindi ako babalik sa nakaraan ko. Kung babalik man ako doon ay para lang ayusin ang mga alaalang hindi pa naaalis at gagawin ko yun para sa hinaharap. I'll fix my past for my future. And that future is him. Tapusin na natin ito, Chase. Okay? Bumuntong hininga ito. Okay. I love you. Ang mabigat na bagay na kanina lang ay nasa puso ko ay biglang naglaho. Romantiko, ganyan ka ba talaga? He laughed. Damn, I miss him. Ang sarap pakinggan ng tawa niya. Oo, kasi walang ibang taong makakapaglarawan sa akin ng romansa tulad ni Danica Santillan. And the flashback. Maganda naman ang naging usapan namin. Nagkakaintindihan muna kami bago namin ibinaba ang tawag. Ang kailangan na lang naming gawin ngayon ay ayusin ang sarili naming mga dapat ayusin. Napahinga ako ng maluwag nang lumapat ang katawan ko sa malambot kong kama. Buti na lang at komportable ako sa lugar, kahit sa tao dito hindi. After minutes of looking into the wall, I decided to get my phone and call Chase. Pero kaagad nangunot ang noo ko nang may text doon galing sa unregistered number. Bigla na lang akong kinabahan nang hindi ko alam. With my curiosity, I opened the message. At ang mensahe ay, mula sa 098899999999, give me justice.